Sa chapter 125 ng Kagurabachi, na may pamagat na smelting, mas lumalalim ang pinagmulan ng pinakamahalagang elemento sa serye, ang Datenseki, at ang proseso na kalaunan ay hahantong sa paglikha ng mga enchanted blade. Sa halip na puro aksyon, ang kabanatang ito ay nakatuon sa kasaysayan, siyensya, sakripisyo, at sa ideolohiyang bumubuo sa pundasyon ng buong mundo ng Kagurabachi. Ito rin ang isa sa mga chapter na nagbibigay ng mas malinaw na pagtingin kung bakit naging alamat si Kunishige Rokuhira at kung paano nagsimula ang kaniyang landas bilang tagapaglikha ng mga espada na kayang baguhin ang kapalaran ng bansa. Nagsisimula ang kabanata sa mas madilim na bahagi ng kasaysayan ng Datenseki. Ipinapakita rito ang koneksyon ng bato sa mga sinaunang ritual at sa konsepto ng sakripisyo. Ang mga panel ay mabigat sa simbolismo. May mga eksenang nagpapakita kung paano itinuring ng ilang tao ang kapangyarihan ng Datenseki bilang isang bagay na halos makadiyos. Ang impresyon ng chapter ay hindi simpleng isang mineral lamang ang Datenseki. Isa itong puwersang hindi lubos na nauunawaan ng sangkatauhan. At kasi sa mga unang pahina ay nagtatayo ng ideya na sa tuwing sinusubukan ang tao na abutin ang kapangyarihang lampas sa kaniyang limitasyon, may kaakibat itong napakalaking kapalit. Ito ang isa sa pinakamahalagang tema ng chapter dahil dito nagsisimulang mabuo ang paghahambing sa pagitan ng dalawang paraan ng paggamit ng kapangyarihan, ang pagsamba rito at ang pag-unawa rito. Isa sa pinakamalalakas na panel ng kabanata ay ang mga eksenang nagpapakita ng kabaligtaran ng dalawang pananaw. Sa isang banda ay makikita ang mga taong umaasa sa sakripisyo at paniniwalang mistikal upang makuha ang lakas ng Datenseki. Sa kabilang banda naman ay sina Kunishige at ang kaniyang mga kasama na pinipiling pag-aralan ng material sa pamamagitan ng siyensya, eksperimento at pag-unawa. Napakahalaga ng paghahambing na ito dahil dito ipinapakita ng may akda na ang tunay na progreso ay hindi nanggagaling sa bulag na pagsamba sa kapangyarihan, kundi sa pagsisikap na maintindihan ito. Habang umuusad ang chapter, mas nabibigyang pansin si Kunishige Rokuhira. Isa ito sa mga bahaging matagal nang hinihintay ng maraming mambabasa dahil mas marami tayong natututuhan tungkol sa lalaking dati ay nakikita lamang bilang ama ni Chihiro. Dito makikita na hindi lamang siya isang henyo sa paggawa ng espada. Siya rin ay isang taong handang hamunin ang mga limitasyon ng mundo upang makahanap ng bagong posibilidad. Ang kaniyang dedikasyon sa pag-aaral ng Datenseki ay nagiging sentro ng kwento. Sa halip na matakot sa panganib ng bato, sinusubukan niyang alamin kung paano ito mapapakinabangan ng hindi inuulit ang mga trahedyang dulot nito noong nakaraan. Isa pang napakahalagang panel ay ang pagpapakita ng kakaibang kakayahan ni Kunishige. Ipinahihiwatig ng chapter na ang kaniyang pambihirang paningin dahil may malaking papel sa kaniyang tagumpay. Ang paraan ng kaniyang pagmamasid sa Datenseki ay tila lampas sa kayang gawin ng ordinaryong tao. Hindi lamang niya nakikita ang ibabaw ng material, para bang nauunawaan niya ang mismong likas na kilos at istruktura nito. Ito ang nagbibigay sa kanya ng kakayahang makita ang posibilidad na hindi makita ng iba. Sa maraming paraan, ipinapakita ng kabanatang ito na ang tunay na sandata ni Kunishige ay hindi martilyo o apoy, kundi ang kaniyang kakayahang makakita ng mga bagay na hindi napapansin ng karamihan. Habang nagpapatuloy ang mga eksperimento, tumitindi ang tensyon. Ang Datenseki ay paulit-ulit na inilalarawan bilang isang material na hindi dapat basta-bastang nilalaro. May pakiramdam ng panganib sa halos bawat panel. Ang mambabasa ay pinapaalalahanang anumang pagkakamali ay maaaring magdulot ng sakuna. Ito ang dahilan kung bakit napakabigat ng bawat desisyong ginagawa ng grupo ni na Kunishige. Hindi sila simpleng gumagawa ng bagong teknolohiya. Para silang mga taong naglalakad sa hangganan ng isang bagay na maaaring magligtas o magwasak ng mundo. Sa gitnang bahagi ng chapter, mas nakikita ang pagsasama-sama ng mga taong naniniwala sa pangarap ni Kunishige. Mahalaga ito dahil ipinapakita na kahit siya ay isang henyo,
Hindi niya nagawa ang lahat ng mag-isa. May mga taong handang tumulong, magsakripisyo at makipagsapalaran kasama niya. Ang kanilang pagtutulungan ang nagiging pundasyon ng proyektong kalaunan ay magbubunga ng mga Enchanted Blade. Ang mga panel na ito ay hindi man kasing action-packed ng mga labanan sa kasalukuyang timeline, ngunit napakahalaga nila sa lore ng serye dahil dito nagsisimulang mabuo ang alamat ng mga espadang kinatatakutan at hinahangaan ng buong bansa. Habang papalapit ang chapter sa kasukdulan nito, mas nagiging malinaw ang simbolismo ng apoy. Ang apoy sa kabanatang ito ay hindi lamang ginagamit para tunawin ang metal. Isa itong representasyon ng pagbabago. Tulad ng bakal na kailangang tunawin upang magkaroon ng bagong anyo, kailangan ding dumaan sa matinding pagsubok ang mga karakter upang makalikha ng bagong kinabukasan. Ang konseptong ito ang nakapaloob sa mismong pamagat na smelting. Ang paglikha ay hindi posible kung walang pagsira sa dating anyo. At ang pag-usbong ng bagong kapangyarihan ay nangangailangan ng napakalaking sakripisyo. Pagkatapos nito ay dumating ang isa sa pinakamalalakas na visual sequence sa buong chapter. Habang nakatuon ang lahat sa proseso ng pag-unawa at pagkontrol sa Datenseki, ipinapakita ng mga panel ang banggaan ng dalawang filosofiya. Ang paniniwalang ang tao ay dapat yumuko sa kapangyarihang parang Diyos, at ang paniniwalang maaaring pag-aralan, kontrolin, at gamitin ng tao ang naturang kapangyarihan para sa mas mabuting layunin. Ito ang sandaling mararamdaman ng mambabasa na hindi lamang espada ang binubuo rito. Isang bagong panahon ang hinuhubog at pagkatapos ay dumating ang pinakatumatak na panel ng buong kabanata. Sa pagtatapos ng chapter, inilabas ni Kunishige ang isang linya na agad naging usap-usapan sa fandom. Now we tame the gods. Ang linyang ito ang nagsisilbing buod ng buong kabanata. Sa loob lamang ng ilang salita, ipinapakita nito ang ambisyon ng grupo. Hindi nila balak sambahin ang kapangyarihan, hindi nila balak katakutan ito habang buhay. Ang layunin nila ay unawain ito, kontrolin ito, at gamitin ito para sa sangkatauhan. Ito ang eksaktong ideya na kalaunan ay magbibigay daan sa paglikha ng mga Enchanted Blade at sa mga pangyayaring humubog sa kasaysayan ng Kagurabachi. Sa kabuuan, ang Chapter 125 ay hindi isang chapter na umaasa sa malalaking laban o flashy na mga pag-atake. Sa halip, isa itong napakahalagang lore chapter na nagpapakita ng pinagmulan ng isa sa pinakamakapangyarihang puwersa sa serye. Binibigyan nito ng mas malalim na kahulugan ang karakter ni Kunishige. Pinapalawak ang kasaysayan ng Datenseki at ipinapakita kung bakit napakalaki ng epekto ng mga Enchanted Blade sa mundo ng Kagurabachi. Ang pinakamahalagang mga panel ay hindi iyong may pinakamalaking pagsabog, kundi iyong mga sandaling ipinakita ang filosofiya ni Kunishige, ang mapanganib na kalikasan ng Datenseki, ang simbolismo ng apoy at smelting, and siyempre, ang huling panel na may linyang, Now we tame the gods. Ito ang pagtatapos na nag-iwan ng matinding hype at mas maraming tanong para sa mga susunod na kabanata.